guys! Welcome to our vlog! We're going to Boracay! Excited guys! So, first, pupunta muna kami from Hintutulo, sa aming isla is pupunta kami ng Estancia. Then Estancia to Rojas. Sa Estancia guys, and we are stuck pa kasi walang daungan yung aming sasakyan. So, umalis kami sa isla 12:30 and time check is 3:30, so 3 hours yung biyahe namin guys. So, see you! Pakanto na kami na yun sa Rojas City. Pagkababa namin sa pump boat ay sumakay agad kami ng tricycle papunta ng Estancia Terminal dahil papunta na naman kami ng Rojas City guys. And after a few minutes, andito na kami sa terminal at nilagay lang namin sa taas yung aming mga gamit at bumili kami ng cup noodles because we haven't eaten our lunch yet dahil tuloy-tuloy yung biyahe, and we also got cheese snack dahil mahaba pa yung biyahe namin. From Rojas City Terminal, we headed directly to Chingo Sanggipsal. Happy birthday to you! Happy birthday! Isa na my flower! Hoy pa na kandila! Hoy pa na nga na! So cute! Hi guys! Isimbot na ni siya. Isimbot na ni siya. Wow, Chessa, may pa-cake. Si Madam. Are ka ligalige? Wakas ako ni Carmes. Cutie. Abo may pangalan, Gidjao Imiros. And oh, I forgot to mention earlier na today is the 18th birthday of my cousin, Emma Rose Caballero. And for simple celebration ay nag-dinner lang kami with family here sa Sanggipsal. Flower mo tayo. You have your flower. Ang way. Happy birthday. After we ate our dinner, ay umuwi na kami kaagad guys kasi kailangan naming mag-rest because tomorrow ay mag-travel na naman kami guys, and guess where? Hi guys! Good morning. It's 4 a.m. in the morning and we're preparing to go to the terminal, and see you in a bit, Boracay! See you in a bit. Ang aga na. We are now here sa series, guys. We took the bus to Sigma kasi wala sa Katiklan. Automatic. Tapos from Sigma, masakay kami bus to Katiklan. So see you there. We'll be transferring here. Bus to Katiklan. Hi guys, we are now here in Calibo and nag-stop over kami here, and wala dire di ante at sila sagwa because they are eating their breakfast, so hindi kami nagkaon ni Inday. It's because feel namon masuka kami sa biyahe. Before we can go to Boracay, there's a lot of struggles na dapat i-face guys. And isa na doon ang pagkahilo sa travel. Done eating. Ga-ice cream na gani sila, oh. Tapos na sila kaon. Kapang himagas na gani, oh. We'll have some snacks. Ano na sa gani? Saging. Saging. Banana chips. Apple. Touchdown, Katiklan!
And finally, after more than 4 hours of travel, nandito na kami sa may Katiklan Port. And supposed to be dito sana kami sasakay ng pamboat papunta ng Boracay. But because of the typhoon nung nakaraan lang, is hindi pa mabalik yung mga pamboat dito. Kaya naman we're going to transfer to the other port at doon sasakay ng pamboat. So sumakay pala kami ngayon guys ng e-trike papunta doon sa another port. And after we arrive, ay pumunta kami kaagad dito sa may tourist office. And after that, we're going to pass through in this metal detector para ma-ensure na wala kaming dala na mga matatalim na bagay or what. And after that, pumunta ka lang dito sa mga may nakalinya guys, and you're going to present your ID for identification at saka interviewin ka dito kung may hotel ka na or what. Si ate, wala siya ID guys, kaya kagayin na kami ang wala ID, pinasend kami sa messenger, pinamati lang siya, tapos pag-abot naman dito sa may counter, ginapangitang ID siya, kaling wala ID. At doon sa sumungo. So after we presented our IDs there, doon sa may babae guys, then pumunta kami na dito sa may ticketing counter wherein we're going to pay for the environmental and terminal fee for only 250 pesos each, and discounted siya guys if you're a student. You have to present your ID also, and proceeded here to the boat ticket para bumili, and yung ticket guys per person is 50 pesos. After mong bumili ng boat ticket, ay bibigyan ka nila ng resibo or parang receipt siya, tapos i-fill in mo lang yung information mo dyan, and then hatiin mo sa dalawa, tapos ibibigay mo dyan sa mga tao na nakahilera sa may lamesa dahil bibigyan ka nila guys ng seat number. We're going to our boat guys. We have numbers. Gitagaan kami number. Yeah, Sa seat siguro ni no? Numbers ang seat. Numbers. Yes. Excited! I'm super excited na guys. At tignan nyo naman, super dami talaga ng mga bangka dito dahil marami talaga yung mga turista na pumupunta dito. Tignan nyo naman guys, super madami yung tao. Guys, kita nyo guys, ang amon nyo tapakan. Mga floating, mga container. Ante! Floating container. Oh? We're about to ari na ang amon bangka guys. And we are now here inside our boat guys, at occupied talaga lahat ng mga seats bago aalis yung bangka. Kaya naman hindi lugit. Welcome to Boracay! Yes! Finally! Auntie, finally! Ari na kami sa Boracay! Yay! Pagkababa namin ng pamboat guys, sumakay na kami dito sa may sasakyan. So, dapat pala puno yung mga sasakyan bago alis para hindi sila lugi. And we dropped by here sa may Jollibee kasi kakain daw kami ng spaghetti. Thank you so much Nunoy Ricky for the treat, and Auntie Emilia. And I can say na super spacious talaga dito yung space ng Jollibee here in Boracay. At super malinis, neat, at saka ang daming afam guys. Legit talaga na maraming mga afam dito sa may Boracay. At dahil nga maraming afam, hindi talaga nakapahuway ang ulo ni Auntie Lingi-Lingi sa side by side, back to back in front. At dahil nga Boracay to guys, yung mga servings nila dito is mahal compare sa mga normal na prices lang in the city. Kasi yung mix and match nila dito na 75 lang, here in Boracay is 94 pesos. So, see the difference. Depende na talaga sa place. After, we just took a pictures and then naglakad-lakad na kami kasi pupunta na kami sa room na binook ni Nonoy kasi i-drop off namin yung mga gamit namin kasi 2 PM pa naman yung aming check-in. Kaya naman maglilibot-libot muna kami para hindi masayang yung time namin. Hi guys, we are now here sa D Mall. Hi! Pakita mo yung sa likod natin yung mga ano. May mga souvenir shops, shopping malls, something ganon. Din si Auntie, hi, paano nakahambal ka? Ito pa yan sila na. Papalapit na sa ilan. Busy sila sa pagkitasang mga bag. Out ng mga bag. Here they are. Tara, let's go. So, ang tawag sa place na to guys is the mall. Kasi ito yung mga mall nila or shopping center. Malapit lang to sa aming tinutuluyan na room sa may Villa Tolosa. And kapag naglakad-lakad ka, papunta dun sa may baybayin, ay you're going to reach this beautiful white sand beach nila. And I can agree na super ganda naman talaga ng Boracay. Finally made it to Boracay guys. I'm gonna surprise
manang makadto kami sila hotel guys sa Astoria Karen. So hindi niya balon naari ko subong sa Boracay nga nagdayon kay ang yun na balaan is August 10 pero biglaan lang dabi namang trip, that's why i-surprise ko na lang siya kung ano yung reaction mamaya. So before namin isa-surprise si Manang Tita is we're going to take a lot of pictures to mark this memorable moment na nakapunta kami dito sa Boracay. And I've met a new friend from Spain, guys. Okay, go. I love the Philippines. Nice to meet you. She's actually vlogging, so Yeah. that's why. I do vlogging. Okay, that's so cool. Thank you. Good luck with that. Hi guys! Sorry na kami sa Mono Room and makaon na kami sa paniagaw pa lang na ganit eh. Wala pa kami kakaon kagaina. Ako lang gali. Kami ninday. Wala pa kami kakaon kagaina since ang nagbiyahe kami. Way kami kakaon din. Subong lang kami kakaon kanon. Sang ari na kami sa kwarto. And then, time check. It's already 2:45 p.m. And it's only my breakfast. Kami nga may locos guys. Gidala naman eh. Gidala naman eh. Gibalo naman. Akong palit niya, oh. Milk, coffee, milk, coffee. Creamy. Creamy. So, pagkatapos kong kumain, guys, actually, yung pusit na yun is galing pa yun ng istansya nung kahapon pa ng travel namin. Tapos, niluto lang ni Auntie pagkagabi dahil babaunin namin para makatipid-tipid. So, pumunta ka na kami dito sa may labas, guys, para mag-shopping daw kuno. Charing lang. Bumili kasi si Auntie ng mga t-shirts ni Gagang kasi wala palang dala si Gagang ng mga pamalet. And habang naglalakad-lakad dito sa may shopping center nila guys is nakita namin dito yung boyfriend ni MJ in Cabo together with this hati boys. Hala, ang hot ng mga boys. Super. Kaya naman pala tumili-tili si Inday kasi na-spot niya pala dito yung boyfriend ni MJ in Cabo. Kaya naman hinabol namin para malaman namin kung siya ba talaga. And nakita namin dito yung nagbibuild ng sandcastle guys at hindi na namin sila naabutan. Kaya naman bumalik na kami dito kina Auntie. So after we shop sa may shopping center nila sa D-Mall ay pumunta kami dito sa may grocery store. Bibili kasi kami ng mga shampoo kasi wala kaming dala kasi diretso kaagad kami dito sa may Boracay. From Estancia to Rojas, Rojas to Boracay. Yun kami ka-strong guys sa travel. And just an advice guys sa gustong pumunta dito sa Boracay. So mag-grocery na kayo bago kayo pumunta dito kasi ang mamahal na mga groceries nila guys. Pagkatapos namin mag-grocery ay nakyat lang namin yung mga pinamili namin kasi sasalubungin namin si Manang Tita dahil papunta na siya. I need you again. I just wanna love you forevermore, and I wanna hold you just like before. Good afternoon guys. So today, this afternoon we're going to take a walk. Yes. Upo na naman si Manang Tita. Yay! So yung ginagawa kanina na sandcastle is tapos na guys. And if you want to take a picture there, may bayad na 20 pesos. Kaya naman sabi ko magbi-video na lang ako, sayang pa yon. Good evening. So supposed to be we're going to Diniwid but because of the bad weather and umuulan ay bumalik na lang kami. Sabi ng foreigner. Oh, Jojo ah. Oh, buwan. So bumalik na lang kami at saka kakain na lang kami ng dinner together with sister. We decided to have our dinner here sa may Mang Inasal guys, and mahal din yung servings nila just like sa Jollibee. But all in all, masarap pa din yung kanilang mga pagkain dito guys. Wala namang pinagbago, kaya naman sulit na sulit na. Medyo tumagal lang kami dito kasi mahaba yung pila, and after that, we had a drink and then we call it a night. Good morning Philippines! So day 2 here in Boracay. So doon pala ako natulog kina Manang Tita kasi gusto ko lang siya makatabi. And now, sabay kaming pupunta sana sa kanyang workplace kaso nag-iintay na sina Auntie sa akin dito sa may baybayin. Because this morning we're going to try Crystal Kayak bago kami uuwi ngayong tanghali. And nadaanan namin to ni Manang Tita ang hotel na nandito sa may front beach ng Boracay guys. Super ganda talaga. Ang pangalan ng hotel na to is Undos, and how I wish na pag bumalik ako dito sa Boracay ay makakapag-stay na ako dito. Super ganda. I like it. May pool pa siya guys. So ito na yung awaited part guys. So if you're going to Boracay, hindi talaga mawawala yung Crystal Kayak. Kaya naman nag-try din ako guys. And I'm very satisfied sa mga shots na nakuha ko guys. Super maganda magkuha ng angle yung photographer namin. And I'm so happy about it kasi it's worth it every penny. Day 2 here in Boracay. Outfit check!
So after namin na mag-crystal kayak at mag-aura-aura ay pumunta na kami dito sa workplace ni Manantita sa Astoria Current dahil tinreat niya kami ng parang cupcakes siya guys. And as far as I know, yung nag-prepare nito is yung ka-boardmate din ni Manantita na friend niya na si Ate Jen. Thank you so much Ate Jen for the delicious cupcakes that we had. And I am so happy guys dahil finally no, na-visit ko na si Manantita sa kanyang workplace and of course sa hotel talaga kung saan siya nagtatrabaho. And I want you to meet my older sister guys. She is a chef here in Astoria Current and I'm so proud of her. So, after we visited my sister sa kanyang workplace, ay pumunta na kami dito sa May Diniwind guys. Kasi ito sana yung pupuntahan namin kahapon ng hapon. Pero umulan, kaya naman nag-dinner na lang kami sa May Mang Inasal. But dahil last day na namin today, so pupuntahan na namin ito. So, from Astoria Current, naglakad-lakad lang kami sa beach, papunta dito sa may Station 1 na siguro to kung saan ito yung Diniwind. So, correct me if I'm wrong guys kung ano yung tawag sa lugar na to. Pero super ang ganda talaga ng lugar na to guys. Para siyang island, little island na bato na malapit lang talaga siya sa Dalampasigan. So, konting tampisaw lang ay makakapunta ka na agad dito guys. So, nilagyan na nila guys ng parang mga stairs para mas accessible sa mga tao. At meron siyang parang altar kung saan mayroong Mama Mary. And super ganda talaga dito guys, mag-aura-aura and mag-take ng pictures. Pero you have to be careful kasi madulas yung kanyang mga hagdan-hagdan guys dahil nilulumot. Pagkatapos nga namin pumunta doon guys ay walis na kami, babalik na kami ng room ni Inday. So we're going to ride an e-trike kasi super sakit na talaga ng paa naming dalawa. Kaya naman sabi namin ay mag-i-e-trike na lang kami pabalik sa aming room. And on our way home nga is nag-decide kami ni Inday na magkakape sana. Pero nang makita namin yung mga prices guys, hindi na lang kami nagkape, ang mahal. So day 2 here in Boracay. So after we left sa Diniwind, which amo nung pinakalas na gikaduan namon before we go back here sa room because we're going to change outfit. And kasi karon guys, we're going home na. So we are only 2 days and 1 night here in Boracay and I can say na very enjoying talaga dito sa Boracay guys. As in super ganda ng beach, as in super nice yung mga tao guys. And hinihintay ko lang ngayon si si Elijah kasi we're going to the market. Bibili kami ng cup noodles because we haven't eaten yet. So, kumain sila kanina ng parang cupcakes na binigay ni Manang from Astoria Current. And hindi ako kumakain nun. Kaya naman, I'm going to buy cup noodles na lang sa baba. So, nakabili na ako ng cup noodles guys sa baba lang ng room namin. And ito lang yung nakain ko for the whole morning bago kami mag-travel pabalik sa Rojas. We're heading out! Goodbye, Boracay! Thank you so much for the memories. We had so much fun. We're going home na guys. Kasakay na kami sa buong sa ano gini sa night ogan? E-bike. E-bike. Going to the port. Going home. See you in a bit, Rojas. And we're here na. So, dito sa part na to, dito dumadaong yung mga pamboat na papasok pa lang yung mga tourists sa island. And dito kami kumuha ng ticket guys. At ito naman yung mga daungan ng mga pamboat na magsasakay ng mga turista pabalik sa Katiklan Port. And gaya din sa Katiklan Port, yung kanilang daanan dito guys is floating container para makasave ng space. And just a little bit of story time guys, no. Na-move yung pagpaburakay sana namin sa August 10 kasi may typhoon kasi nung July 25. Kaya hindi kami nakapunta dito sa Rojas kaagad kasi supposed to be yung aming trip is July 26 papunta ng Boracay para on the day sa birthday ni Inday is nandun na kami sa Boracay. Pero dahil may typhoon is 26 na kami nakapag-travel. Papunta kami sana sa istansya kasi magsisindi lang kami or magsisimba lang kami sa may Agtalin Shrine sa Pilar. Kaso nalaman ni Nunoy, kaya naman sabi niya, diretso na lang daw kami sa Rojas para magpaboracay na lang kami. Kasi kapag mariskad-riskad is minsan is hindi na natutuloy. Kaya naman ito, nakapag-Boracay kami. Thank you so much Nunoy Ricky and Ate Emilia for the treat. And after a few minutes of travel guys, so andito na kami guys sa may Katiklan Port. So mga 10 minutes lang siguro yung biniyahe namin from Boracay to Katiklan Port is nandito na kaagad kami. So unlike ng pag-enter namin dito guys sa punta ng Boracay is marami kaming binayaran. Pero ngayon napauwi na kami, wala nang babayaran guys sa terminal fee or environmental fee. So dito kami nag-entrance nung pumunta kami dito. So dito kami mag-e-exit.
sa opposite side siya guys kasi wala naman tayong babayaran. At may nag-hi nga dito sa ating vlog guys. Vlogger na vlogger talaga yung datingan ko sa Boracay. So anyways, pag uwi nga ay nag-van na lang kami kasi from here sa Katiklan Port, papunta na to diretso sa may Rojas Terminal. And 300 pesos lang siya sa student and 350 for the regular passenger. Stress na kami guys. Finally arrive at the terminal. Asa Pueblo di Panay sa Rojas. That was all about our Boracay 2024. This is Shaira Din, your island girl.